King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 825. Malakas na sipa. Sa dalawang kakadating lang, handa ka bang magsama-sama at kunin ang mga benepisyo sa ibaba ng magkasama? Ang mungkahi ng 8th Prince ay bahagyang nagulat kay Zhao Fang. Ang ikawalong prinsipe at si Luo Zun, lalo na si Luo Zun, ay halatang ayaw kay Zhao Fang. Kinailangan pa ni Luo Zun na gumawa ng paraan upang pigilan ang kanyang pagnanasang atakihin si Zhao Fang sa mismong lugar. Hindi simple si Zhao Fang. Si Duke Nanfeng ay may utang na loob sa kanya at nag-iisip ng mabuti sa kanya. Bukod dito, si Xin Huang ang pinakamalaking banta sa ngayon. Kumikislap ang mga mata ng 8th Prince habang nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, ang lakas na ipinakita ni Xin Huang sa libingan sa ilalim ng lupa ay lumampas sa kanilang inaasahan. Higit pa rito, si Xin Huang ay may 3 pang Void God Realm Kings at lahat ng mga elite sa likod nila. Sa makatuwid, ang pagsasama-sama ay isang mahusay na pagpipilian. Walang ganoong bagay bilang isang walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang tubo. Hindi masama ang mungkahi na iyon. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa ngayon, ang panig ni Xin Huang ay may napakaraming tao, kaya ito ay masyadong malakas. Naistorbo nito ang balanse. Ang pagsang-ayon ni Zhao Fang ay mabilis na ikinagulat ng lahat. Ang awayan sa pagitan ni na Zhao Fang at ng Luo Zun pabalik sa Tianfeng Great Island Zone ay hindi malulusaw. Si Zhao Fang at ang 8th Prince ay hindi rin gusto sa isa't isa. Ngunit mayroon akong ilang mga kondisyon. Tumigil si Zhao Fang. Nagkatinginan ng 8th Prince at Luo Zun at nagulat sila. Gaano man nila ito tingnan, itong si Zhao Fang ay hindi mukhang isang 15 taong gulang na kabataan. Higit pa rito, kabilang sa tinatawag na purple-haired demonic duo na ito, si Zhao Fang ang nagsasalita habang ang kabataang may singsing sa ilong at isang malakas na masamang aura ay walang sinabi. Hindi lang nila makita si Zhao Fang. Ano ang iyong mga kondisyon? Gusto talaga ng 8th Prince na makipagtambal. Hinahati namin ang mga kayamanan sa kabaong depende sa aming sariling lakas at kakayahan, at kailangan mong harapin si Xin Huang pagkatapos. Dahan-daang sabi ni Zhao Fang. Nagsalubong ang mga kilay ng 8th Prince at Luo Zun. Si Xin Huang ay hindi nasusukat, at batay sa kasalukuyang lakas na kanyang ipinapakita, ang 8th Prince at Luo Zun ay kailangang magsama-sama upang mahawakan siya. Bilang karagdagan, ang ikawalong prinsipe, Luo Zun, at Nangongsheng lahat ay naramdaman na parang kilala ni Zhao Fang si Xin Huang. Mabuti. Sumang-ayon ang ikawalong prinsipe at Luo Zun pagkatapos ng ilang pag-iisip. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang nasa katanghaliang gulang na si King na nakasuot ng dilaw na damit at kasama ay natalo na at dinambong ng purple-haired demonic duo. Sa puntong ito ng oras, ang pagyanig sa libingan sa ilalim ng lupa ay nabawasan ng malaki. Muntik na tayong magtagumpay. Matagumpay na napigilan ng kalahating gulang na hari ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang, ang 2 pang hari, at lahat ng kanilang mga elite. Woo! Ang kalahating laman na kalansay ay nagsimulang magpumiglas at ang 4 na pakpak na imahe sa likod nito ay nagsimulang manginig, ngunit ito ay pangunahing nakagambala sa kaluluwa dimensyon, na karamihan ay natunaw ni Xin Huang. Ang lakas ng kaluluwa na ipinakita ni Xin Huang ay malapit sa antas ng Emperor, at kahit sa mga tuntunin ng layunin, maihahambing na siya sa isang Emperor. Weng! Isang tatsulok na maraming kulay na hanay ang nagselyado sa kalahating laman na kalansay at naglabas ng mga gintong tanikala upang itali ito. Ang kalahating laman na kalansay ay malapit ng ganap na mabuklad, at kailangan lang nila ng ilang sandali pa bago nila maisip ang tansong kabaong. Mag-ingat! Bulalas ni Xin Huang sa kritikal na sandaling ito. Sunod-sunod na damaloy ang mga alon ng malalakas na aura sa daan patungo sa kailaliman ng libingan. Ang mantis ay umaagos sa sikada, hindi alam ang Oriole sa likod. Xin Huang, dumating ang araw na iyon para sa iyo. Umungol si Luo Zun, at ang kanyang ekspresyon ay naging nakamamatay na gamit na ng grupo ni Xin Huang ang lahat ng kanilang kapangyarihan at sa wakas ay tatatakan na nila ang kalahating laman na kalansay. Nang matapos siyang magsalita, boom! Ang mga domain ng yelo at apoy ay lumitaw sa likod ni Luo Zun at umaakyat patungo kay Xin Huang na may asol at pulang aura.
Sa isang iglap, ang mga mata ni Luozon ay tila naging pula at asol. Ang lugar ay biglang napuno ng apoy at yelo, na nagdadala ng sakit sa parehong mental at pisikal na sukat. Medyo malalim na itinago ni Luozon ang kanyang sarili. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay napakalapit kay Jiuji. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay paglilinang. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Upang madagdagan ang pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Divine Illusion Dimension, pinigilan ni Luozon ang kanyang cultivation at nabuo lamang ang kanyang mga domain pagkatapos pumasok. Dobleng domain. Sa kasamaang palad, ang iyong pundasyon ay masyadong mahina, kaya ito ay may maraming mga pagkukulang. Napangiti si Xin Wuang habang ang pag-atake ni Luozon ay tumalikod sa kanya. Tumalikod siya at itinaas ang isang kamay. Ano? Ang ikawalong prinsipe, Luozon, at Nan Gongsheng ay nagulat lahat. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila pinaplano ni Xin Wuang na labanan ang ikawalong prinsipe at ang kanyang kasama sa isang kamay habang tinatakan pa rin ang kalahating laman na kalansay sa kanyang isa. Itong Xin Wuang. Nakita ni Nan Gongsheng si Xin Wuang sa unang pagkakataon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong di masusukat na tao mula sa parehong henerasyon maliban kay Zhao Fang. Break. Itinuro ni Xin Wuang gamit ang isang daliri, at isang condensed ice and fire domain ang bomb alot sa double domain ni Luozon. Pang! Napaatras si Luozon, at kumulo ang kanyang dugo sa hindi makapaniwala. Paano ito posible? Naiintindihan mo rin kaya ang dobleng domain ng yelo at apoy. Sa puntong ito, si Luozon ay napuno muli ng pagkatalo at kahihiyan. Ang pagkakaiba ng dalawa ay hindi nagbago kumpara sa dati. Isang kamay lang ang kailangan ni Xin Wuang para makalaban si Luozon at pilitin siyang bumalik. Hahaha. Gaya ng inaasahan kay Xin Wuang. Ang kalahating laman na kalansay ay malapit ng mabuklod. Tumawa ang nakadilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na hari at ang dalawa pang hari. Kapag nagtagumpay sila sa pagbubuklod nito, magagamit nilang lahat ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon sa lalong madaling panahon ay naging pangit. Whoosh! Dalawang lalaking kulay lila ang lumitaw sa gitna ng libingan. Hihihi, kaya ito ang 5 elemental domain. Bahagyang natawa si Zhao Fang habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Xin Wuang, na gumagamit ng Ice and Fire Domain para harangan si Luozon at ang 8th Prince. Sino ka? Nang marinig ang boses na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang, at tumingin siya sa binata na may lilang buhok. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang kabataang ito, ngunit hindi niya maalala. Pagkatapos ng lahat, 9 na taon nang hindi nagkita ang dalawa, at ang hitsura, kakayahan, at maging ang aura ng kanyang kaluluwa ni Zhao Fang ay nagbago ng malaki kumpara noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering. Noon, asul pa rin ang buhok ni Zhao Fang, at hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang eye bloodline. Pumunta ka. Umikot sina Zhao Fang at Nan Gongsheng at nagtungo sa sinaunang tansong kabaong sa likod nila. Mga magnanakaw, huwag mo nang isipin iyon. Ang mga ekspresyon ng lalaking nakasuot ng dilaw na damit at ang iba pa ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay umuungal at sinubukang pigilan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Boom! Weng! Malamig na tumawa si Nan Gongsheng nang lumitaw ang isang pilak purple na domain sa kanilang paligid at hinihigop ang mga pag-atake ng tatlong hari. Napakalakas ng spatial domain. Ang lakas ng magnanakaw na ito ay mabilis na tumataas. Ang puso ng kapwa-kaibigan at kalaban ay nanginginig. Ang spatial domain ni Nan Gongsheng at True Yuan ay naglalaman ng puwersa na nagpayanig sa True Yuan ng kahit na mga hari. Ang mga ekspresyon ni Xin Wuang, ang ikawalong prinsipe, si Luozon, at ang kumpanya ay naging solemna. Ice Imperial Barrier. Isang ripple ng nagyayelong kapangyarihan ang dumaloy sa paligid ni Zhao Fang at bumuo ng nagyayelong hadlang. Boom! Boom! Ang pinagsamang depensa ni Zhao Fang at Nan Gongsheng ay hindi malalampasan. Matapos sumanib sa Skywater Crystal Lotus, ang lakas ng Ice Imperial Spear ay tumaas, at pinagsama sa malakas na domain ni Nan Gongsheng, madali silang nakasakay sa sinaunang kabaong. Hindi maganda. Napagtanto ni Xin Wuang na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Kakaiba ang kakayahan ng kabataang may singsing sa ilong, at napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Hindi rin niya makita ang iba pang mga kabataang may kulay ube na buhok. Isang bagay ang sigurado kahit na, ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki at kumpanya ay talagang hindi nila katugma. Gayunpaman, halos hindi naisil ni Jin Wuang ang kalahating laman na balangkas at hinaranggan pa rin ang pinagsamang pag-atake ni Luo Zun at ng ikawalong prinsipe. Ang lakas ng ikawalong prinsipe ay tila nahihigitan ng kaunti kay Luo Zun, at tila iniingatan pa niya ito. Bam! Ang sinaunang tansong kabaong sa kailaliman ng libingan ay nagsimulang lumiwanag sa isang makinang na liwanag. Hinarap ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang pag-atake ng tatlong hari at dumapo sila sa sinaunang tansong kabaong. Ang kabaong na iyon ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga sandata na may grade heaven, at ito ay isang mahalagang materyal ng inheritance weapons na may kaugnayan sa Wicked Dao, Mysticean Ancient Bronze. Huminga ng malalim ang 8th Prince habang nakatingin dito. Kung makukuha niya ang sinaunang kabaong na ito, malaki ang maitutulong nito sa mga imperial at sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi interesado si Zhao Feng dito. Interesado lamang siya sa masamang kayamanan ng Soul Dao na nasa loob nito. Ito ay lubos na nakakaakit sa kanya dahil kailangan lang niyang palakasin ang kanyang kaluluwa ng kaunti pa at magagawa niyang tunay na gisingin ang kanyang Emperor Intent, na magpapalaki sa kanyang kapangyarihan ng mabilis. Buksan. Si Zhao Feng ay umungal habang ang isang paa niya ay sumipa patungo sa sinaunang tansong kabaong. Naglakas loob ang brat na iyon na gamitin ang kanyang paa para sipin ang Mysticean Ancient Bronze. Ang material nito ay hindi lamang matigas, naglalaman din ito ng isang napakasamang kapangyarihan. Lumitaw ang panunuya sa mga mukha ng 8th Prince at Luo Zun. Bam! Sinipal ng paa ni Zhao Feng ang sinaunang bronze coffin, at umalangaw-ngaw ang isang malalim na kalabog sa buong libingan sa ilalim ng lupa. Isang malakas na shockwave at isang ulap ng alikabok ang lumipad sa hangin. Dahil sa lakas ng sipa na ito, tumaas ang dugo ng lahat ng naruroon. Napakalakas ng pisikal na katawan. Ang 8th Prince at Luo Zun ay natigilan. Ilang buwan na silang hindi nagkita at naabot na ni Zhao Feng ang yugtong ito. Basag. Isang maliit na puwang ang itinulak ng malakas na sipa at naglabas ng nakakagulat na treasure aura. Ang isa sa kanila ay isang masamang Soul Dao aura na pumipigil sa kaluluwa ng lahat. Ito ang kayamanan na kailangan ni Zhao Feng. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhao Feng habang ang berdeng sapatos sa kanyang mga paa ay nagpaputok ng berdeng apoy at nakaharang sa pag-urong mula sa Mysticean Ancient Bronze kasabay ng maliwanag na pulang apoy. Anong tiyak na sipa? Hindi napigilan ni Jin Wuang na matuwa. King of Gods, Kabanata 826. Muling nilabanan si Jin Wuang. Si Jin Wuang lang ang nakapansin kung gaano karaming kapangyarihan ang nasa sipa ni Zhao Feng. Kung ito ay purong kapangyarihan lamang, ang pag-urong mula sa material ng sinaunang bronze coffin sa sarili ay sapat na upang masaktan kahit na ang Void God Realm Kings. Kahit na may sacred lightning body ni Zhao Feng, hindi niya magagawang manatiling hindi nasaktan. Gayunpaman, ang kanyang sipa ay direktang dumapo sa mga puwang ng sinaunang tansong kabaong at nagkalat ang enerhiya nito sa kabuuan. Kasabay nito, nakatulong din ang berdeng sapatos sa paa ni Zhao Feng. Tungkol naman sa pag-urong ng Mysticean Ancient Bronze, iyon ay nalutas ng mutated Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Feng. Napakadalisay ng Mysticean. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang masamang kapangyarihan na nasa loob ng material ng sinaunang bronze coffin. Gayunpaman, ang kabaong mismo ay hindi gaanong nagamit sa kanya. Ang kayamanan ng Soul Dao sa loob ng kabaong ang hinanap niya. Ang pangalawang sipa ni Zhao Feng ay mas malakas nang dumaong muli ito sa mga puwang ng sinaunang bronze coffin. Bam! Sa pagkakataong ito, ang karamihan sa takip ng kabaong ay sinipa. Ang mga kayamanan na may masasamang aura ay nagpatingkad sa madilim na libingan sa ilalim ng lupa, at nagsiwalat ito ng sirang balangkas sa loob. Ang pinakahalata at kapansin-pansing bagay ay isang balabal na gawa sa seda. Mayroon itong makinis na berdeng glow sa paligid habang nakahiga ito sa ilalim ng balangkas. Bukod doon, may isang piraso ng jade na kasing laki ng kamao ng isang sanggol na nagdulot ng init na pumuno sa buong kabaong. Mayroong iba't ibang mga accessories at mga bagay na mahalaga din. Brat,
Huwag mong isipin na kunin ang lahat ng iyon para sa iyong sarili. Ang nasa katanghaliang gulang na si King at ang kumpanya ay nakipagtulungan at bumuo ng isang maputik dilaw na domain kasama ang kanilang tatlong magnificent powers. Boom! Mabigat ang pakiramdam ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng habang nakikipagsagupaan sila sa tatlong hari. Nasaan ang kayamanan ng Soul Dao? Naramdaman ni Zhao Feng ang masamang aura ng isang kayamanan ng Soul Dao, ngunit hindi niya ito mahanap. Bam! 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 Sa gitna ng labanan, ang takip ng kabaong ay nabuksan, na nagpapakita ng isang lilang at itim na bato. Ito ay isang soul suppressing stone. Ang ikawalong prinsipe at si Luo Zun ay biglang lumipad patungo sa kabaong at hindi nakialam kay Xin Wuang. Sa totoo lang, si Xin Wuang ang pinakamalapit sa sinaunang bronze coffin, ngunit dahil ang kalahating laman na kalansay ay nasa daan, kinailangan ni Zhao Feng na lumihis. Sa sandaling ito, ang kalahating laman na kalansay ay malapit ng ganap na mabuklod, kaya't si Xin Wuang ay tumalikod at pumasok sa pakikipaglaban para sa mga kayamanan. Boom! Sa puntong ito ng oras, maraming hari ang nag-away sa isa't isa at lumikha ng kaguluhan. Ang ilang mga kayamanan ay ipinadala na lumilipad sa himpapawid. Kaya ito ay isang soul-suppressing stone. Hindi nakakagulat na sumip sa pito ng napakaraming masamang kapangyarihan ng kaluluwa. Si Zhao Feng ay hindi interesado sa iba pang mga kayamanan. Sacred Lightning Body. Ang pilakasol na metal na katawan ni Zhao Feng ay tumangkad habang ang hindi nakikitang mga arko ng kidlat ay nagtulak pabalik sa lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Pang! Ang berdeng sapatos sa kanyang mga paa ay nagpakawalan ng puwersa na nagtulak palayo sa dalawang malapit na hari na parang toro. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ang Soul Suppressing Stone. Ang Soul Suppressing Stone ay naglabas ng nakakatakot na masamang aura na kahit ang mga normal na hari ay natatakot na lapitan. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang malakas na pisikal na katawan upang kunin ang Soul Suppressing Stone at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para harangan ang masamang pagguho sa loob nito. Nakakatakot na masamang kapangyarihan ng Soul. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay kailangang harapin ang sunod-sunod na pag-atake. Ang shockwaves lang ay nagpanik sa mga kalapit na kings habang ang kanilang mga kaluluwa ay nabura. Nang makita ito, ang mga kalapit na hari ay humiwalay lahat kay Zhao Feng. Ang ikawalong prinsipe at ang iba pa ay kumilos na parang nakatingin sa isang halimaw. Ang Soul Suppressing Stone ay sumipsip at nagpalapot ng hindi mabilang na masasamang kaluluwa. Kung iiwan ito sa tabi ng isang tao, maaabala nito ang kanilang paglilinang at magbibigay sa kanila ng mga demonyong puso. Walang magandang maidudulot sa ganoong bagay. Gayunpaman, habang gustong iwasan ng iba ang Soul Suppressing Stone, kinuha ito ni Zhao Feng. Hihihi, tanggang tao, hindi masama ang katawan mo. Isang nakakatakot na boses ang tumunog mula sa Soul Suppressing Stone. Ang may-ari ng boses ay isang bahagyang espiritu na katulad ng Purple Saint Partial Spirit. Bahagyang espiritu ng isang Sacred Lord. Nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang nang humiwalay din siya sa Soul Suppressing Stone at nagsimulang makipaglaban para sa iba pang kayamanan. Hahaha. Ang magnanakaw ay may kapansanan. Napakagandang pagkakataon, at kailangan lang niyang puntahan ang pinakamahirap na Soul Suppressing Stone. Tuwang-tuwa ang nasa katanghaliang gulang na si King na nakasuot ng dilaw na damit. Mayroong bahagyang espiritu ng isang Sacred Lord na natatakan sa loob ng Soul Suppressing Stone. Kahit na ito ay napakahina, hindi ito isang bagay na kayang harapin ni Kings. Boom! Ang dimensyon ng kaluluwa ay nagsimulang manginig habang ang Sacred Lord na bahagyang espiritu na nakatatak sa loob ng Soul Suppressing Stone ay bumuo ng isang napakagandang layunin at umaakyat patungo sa katawan nitong Origin Core Realm na tao. Parang ang langit at lupa mismo ay nanginginig. Aanihin mo ang iyong itinanam. Lumitaw ang pangungutya at panlalamig sa mga mata ni Luo Zun. Bam! Bam! Sa puntong ito, ang mga eksperto ay nag-aaway para sa iba pang mga kayamanan sa himpapawid, at lahat sila ay humiwalay kay Zhao Feng kung sakaling masira siya ng masamang hangarin ng demonyo. Nakipaglaban si Nan Gongsheng para sa Cloud Silk Robes, na may pinakamalaking sukat. Ang kanyang bilis at opensa ay parehong top tier. Kung mayroon din siyang malakas na kayamanan sa pagtatanggol, ito ay perpekto.
Si Nan Gongsheng ay orihinal na nag-aalala para kay Zhao Fang, ngunit isang boses na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin." Ang narinig sa kanyang isipan. Ang boses na ito ay sobrang kalmado at nagbigay kay Nan Gongsheng ng hindi kilalang kumpiyansa na nagbigay daan sa kanya na makipagkompetensya para sa Cloud Silk Robes nang walang pag-aalala. Naalala niya na ang Left-Eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak ay maaaring magbanta kahit sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Hihihi. Sa gitna ng masamang pagtawa, ang Sacred Lord na bahagyang espiritu ay pumasok sa Soul Sea ni Zhao Fang. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang Purple Soul Sea ni Zhao Fang ay 2 o 300 yarda ang lapad, at sa pinakagitna ay isang asol na lawa. Maghintay. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord na bahagyang espiritu nang pumasok ito sa mundo ng kaluluwa ni Zhao Fang. Natigilan siya sa isang immortal at walang kamatayang lightning tribulation aura. Anong mahinang partial spirit? Mamatay ka na. Malamig na tumawa si Zhao Fang habang kumikinang ang 200 simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea. Ano? Ang aura ng God Tribulation. Ang bahagyang espiritu ng Sacred Lord ay sumigaw. Sa sobrang takot nito ay baka masira ang kaluluwa nito anumang segundo. Boom! Ang bahagyang espiritu ng Sacred Lord ay sumigaw habang ang kidlat ay bumagsak at napatay ito. Ang bahagyang espiritu ng Sacred Lord na ito ay mas mahina pa kaysa sa Purple Saint Partial Spirit. Hindi ito mas malakas kaysa sa bahagyang pag-iisip ng demigod. Maaari lamang itong magpanggap na napakalakas dahil sa labis nitong layunin. Gayunpaman, hindi ito dapat naka-charge sa Soul Sea ni Zhao Fang. Dahil ang Emperor Intent ni Zhao Fang ay hindi pa nakakabawi, maaari lamang siyang gumamit ng limitadong halaga ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, kung direktang sisingilan ng kalaban sa kanyang Soul Sea, iba ito, haharap sila sa isang mabangis na counterattack mula sa God Tribulation Lightning. Sa isang pag-iisip lamang, pinatay ni Zhao Fang ang Sacred Lord na bahagyang espiritu, na natakot sa lahat ng iba pang masasamang partial na espiritu sa loob ng Soul Suppressing Stone. Shua! Mahigpit na hinawakan ni Zhao Fang ang Soul Suppressing Stone at inilagay ito sa kanyang metal na singsing. Sa ngayon, hindi pa natatapos ang labanan sa paligid ng sinaunang bronze coffin. Ang target ng 8th Prince at Luo Zun ay ang kabaong mismo, at nakikipaglaban sila sa nasa katanghaliang gulang na haring nakasuot ng dilaw at sa iba pang 2 hari. Nakuha ni Xin Wuang ang mainit na piraso ng jade ng mabilis gamit ang kanyang napakalakas na lakas. Ang mga kakayahan ni Nan Gongsheng ay kakaiba at siya ang pinakamabilis, kaya matagumpay niyang nakuha ang Cloud Silk Robes, na siyang pinakamahalaga. Sa sandaling ito, ang pinakamalaking bahagi ng kabaong ay hinati ng 8th Prince at Luo Zun. Ang nasa katanghaliang gulang na si King na may dilaw na damit at ang iba pang 2 hari ay hindi kalaban ng 8th Prince, kaya nakuha lang nila ang talukap ng mata. Ang natitirang maliliit na kayamanan sa loob ng kabaong ay nakasalalay sa swerte. Xin Wuang, hindi mo hahayaang makatakas ang 2 magnanakaw na iyon. Nakuha ng magnanakaw na iyon ang Cloud Silk Robes, na ginawa mula sa seda ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Napakagaan ng robe na iyon, ngunit napakalakas ng depensa nito. Ito ay nababanat sa apoy at tubig, at mahirap tumusok gamit ang mga armas. Medyo nababanat din ito sa iba pang 3 elemento sa isang tiyak na antas. Ang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng dilaw na damit at kasamahan ay tumingin kay Nan Gongsheng ng may galit. Sa purple-haired demonic duo, na si Zhao Fang ay nasira na ng bahagyang espiritu ng isang Sacred Lord at hindi niya nagawang iligtas ang kanyang sarili. Nangangahulugan ito na kailangan lang nilang harapin si Nan Gongsheng. Ang biglaang pagdagsa ng pisikal na puwersa ay nagpatibay kay Nan Gongsheng. Paano? Naging mabigat ang 3 hari habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kabataang kalalabas lang. Paano ito posible? Ang isang Sacred Lord na bahagyang espiritu ay walang ginawa. Ang ika-8 prinsipe at si Luo Zun ay natigilan habang nakatingin sila sa batang may kulay ubing buhok na mukhang ayos lang. Sa hitsura nito, si Zhao Fang ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-abot. Ang kanyang aura at ekspresyon ay katulad ng dati. Kung siya ay kinokontrol o kung ang bahagyang espiritu ay kinuha sa kanyang katawan, hindi siya magiging kalmado.
Sa sandaling ito, lahat ng mga elite na naruroon ay hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa pagbabalik ni Zhao Feng at sa pagkumpleto ng purple-haired demonic duo, anumang puwersang naruroon ay magiging maingat. Ang lakas lamang ni Nan Gongsheng ay nakapag-ingat sa kanila. Sa mga tuntunin ng solong labanan, walang iba kundi si Xin Wuang ang nagtitiwala na maaari silang manalo. Ang iba pang kabataang may purple na buhok ay lalong hindi maarak, hinaranggan niya talaga ang pagguho ng Soul Suppressing Stone na parang isang batong lumulubog sa karagatan. Wala akong pakialam kung sino ka, pero pumayag akong tulungan ang tatlong kakampi ko. Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Xin Wuang habang umaarangkada siya na may intensyong labanan. Halata namang tutulungan niya ang tatlong hari. Bagamat hindi niya maaninag ang kulay lila na kabataang ito sa kanyang harapan, ang huli ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na para bang magkakilala sila. Xin Wuang, kunin mo muna ang kamao ko. Tumawa si Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang sacred body strength sa maximum, at isang pares ng mga pakpak na gawa sa tubig at kidlat ay namuo sa likod niya. Sa sandaling ito, maraming mga elite na naruroon ang nakaramdam ng pagdagsa ng layunin na sumasakop sa langit at lupa. Boom! Ang simpleng suntok ni Zhao Feng ay nagpakawala ng kanyang pisikal na lakas habang ang isang matangkad na pulang apoy ay nagninangas sa paligid nito. Ang pares ng water lightning wings sa kanyang likod ay nag-flutter at naglabas ng napakalaking intent. Ang tatlong haring malapit ay nakaramdam ng shockwave sa kanilang isipan. Ang simpleng suntok na ito ay may malakas na soul Dao domain na sumanib dito. Ang mga normal na hari ay hindi man lang makakalaban. Nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang habang huminga siya ng malalim. Lumakad siya pasulong, pagkatapos ay lumikha ng 5 kulay na whirlpool gamit ang kanyang kamay. Ang 5 kulay na whirlpool ay tila naglalaman ng isang layunin na maaaring sumaklaw sa lahat. Weng! Nagsagupaan ang 2 puwersa, pagkatapos ay naging patay-tahimik. Patuloy na umiikot ang 5 kulay na whirlpool. King of Gods, Kabanata 827. Paggamit ng Kalambutan para madaig ang katigasan. Naramdaman ni Zhao Feng na parang pumasok ang kanyang mga pag-atake sa isang 5 kulay na karagatan, at bumagal ang mga ito ng husto. Ang 5 kulay na whirlpool ay nagsimulang umikot sa kabilang direksyon, at ang gitna nito ay tila kumulo. Malinaw na ang mutated Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Feng ay nangingibabaw dahil mayroon itong nasusunog na epekto ng pagsabog. Hindi ganoon kadaling matuno. Weng! 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 Ang 2 kapangyarihan ay nakipag-ugnayan sa hangin para sa isang hininga bago ang 5 kulay na whirlpool sa kamay ni Xin Wuang ay biglang nagsimulang manginig at umikot sa kabilang direksyon. Lightning Wings Flying Technique. Ang mga pakpak ng kidlat ng tubig sa likod ni Zhao Feng ay kumikislap habang siya ay lumitaw sa itaas ng Xin Wuang. Bam! Ang orihinal na lokasyon ni Zhao Feng ay nilamon ng 5 kulay na liwanag na nilamon ang lahat sa loob ng 12-dosenang yarda. Ang nakakatakot na puwersa ay natakot sa lahat ng naruroon. Kasabay nito, nagulat sila sa bilis ng reaksyon ni Zhao Feng. Anticipation. Nagsalubong ang mga kilay ni Xin Wuang habang bahagya siyang umindayog sa kinatatayuan niya, ngunit hindi siya nasaktan. Sa unang round ng palitan, pareho silang maayos, nagulat na lang sila. Si Zhao Feng ay unang umatake at ginamit ang kanyang Soul Dao Domain, katawan, at bloodline sa kanyang unang pag-atake. Napakahirap na ipagtanggol. Hinawakan ni Zhao Feng ang inisyatiba, ngunit ang ganting atake ni Xin Wuang ay nakamamanghang din. Ha! Ang pangalawang suntok ni Zhao Feng ay tumangay pababa mula sa itaas habang ang berdeng sapatos sa kanyang mga paa ay nagpabilis ng kanyang bilis. Kasabay nito, medyo tumangkad ang metallic silver blue na katawan ni Zhao Feng. Ang hindi nakikitang pisikal na lakas at mga arko ng malakas na nakakamanhid na kidlat ay nadurog. Ho! Sa sandaling ito, isang maliwanag na apoy ang dumampi kay Zhao Feng, na para bang siya ay isang nagninangas na may pakpak na Diyos ng digmaan. Ang kanyang bilis, pagkakasala, at paggamit ng kanyang bloodline ay umabot na sa pinakamataas. Higit pa rito, pagkatapos gamitin ang Lightning Wings Flying Technique, gumamit si Zhao Feng ng ambush para makuha ang inisyatiba. Nagbago ang ekspresyon ni Xin Wuang. Ang mga pag-atake ng kabataang ito ay gumamit ng purong puwersa para supilan ang mga tao.
Bagamat malakas ang layunin ni Xin Wuang, limitado siya kapag nahaharap sa pangunahing pisikal na puwersang ito at kapangyarihan sa linya ng dugo. Kasabay ng nakakatakot na lakas ng katawan at bloodline ay mayroon ding malakas na condensed soul daw power. Kahit na ang isang kasing lakas ni Xin Wuang ay naramdaman ang bahagyang pagyanig ng kanyang puso. Ang layunin at kaalaman ng kabataang ito ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Ang pinakamalambot na bagay sa mundo ay tubig. Hindi na iwasan ni Xin Wuang ang pag-atake, kaya yumuko siya at itinulak ang isang whirlpool ng tubig sa hangin gamit ang kanyang dalawang kamay, na sumasalamin sa isang malalim na imahe ng isang lawa. Xin Wuang. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang makapangyarihang katawan, lakas at bloodline ay parang isang matipunong lalaki na ngayon lang nakatagpo ng isang magiliw at tahimik na kagandahan, hindi niya magagamit ang anumang lakas. Ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang pag-atake ay parang sisabog na bulkan, at nagkaroon siya ng inisyatiba dahil sa kanyang mabilis na pag-atake, ngunit ang paraan ng pagtatanggol ni Xin Wuang ay napakasimple, gamit ang lambot upang madaig ang katigasan. Ang katawan ni Zhao Feng ay labis na nangingibabaw, at ang kanyang fire-based na bloodline ay maaaring masunog ang sinuman. Gayunpaman, tila ang kanyang pag-atake ay masyadong umasa sa kapangyarihan ni Yang, kaya't ang mystic laws of water ni Xin Wuang ay maaaring labanan ito. Bam! Bam! Naghiwalay ang dalawang figures sa himpapawid. Pumitik si Zhao Feng sa hangin at marahang lumapag sa kabilang panig habang nagbibigay siya ng isang magaang ngiti. Xin Wuang, matagal na tayong hindi nag-aaway. Hindi masama. Mula nang matapos ang Pursuit of Death, si Zhao Feng ay hindi nakatagpo ng isang tunay na kalaban. Sa pagkakataong ito, lumakas ang hangarin sa labanan mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Deng! Deng! Si Xin Wuang ay napaatras ng dalawang matatag na hakbang at naramdaman na ang kaunting enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sinipsip ni Zhao Feng habang nakikipagpalitan. Ang palitan ngayon ay malapit lang, na siyang pinasadya at nagustuhan ni Xin Wuang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kakaiba ang bloodline power ng kalaban na kaya nitong sumipsip ng enerhiya ng ibang tao. Ang kakayahang ito ay lubhang mahirap at sa halip ay kasuklam-suklam. Sino ka? Ang mga mata ni Xin Wuang ay lubhang matalas habang nakalok sila kay Zhao Feng. Matapos ang dalawang pagpapalitang ito, naramdaman niyang pamilyar ang kabataang ito, at ang kanyang mga salita ay nagpapatunay din na magkakilala ang dalawa noon. Gayunpaman, hindi pa rin nakumpirma ni Xin Wuang ang pagkakakilanlan ng taong ito. Mahirap makahanap ng sinuman sa kanyang isipan na may ganoong hitsura, aura, at pamamaraan. Higit pa rito, nilinang ni Zhao Feng ang isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan, na napakabihirang. Ang 8th Prince at Luo Zun ay tumingin sa eksenang ito nang may pagkabigla. Ang kabataang may kulay ubing buhok sa kanilang paningin ay napakasama at misteryoso. Kilala pa niya si Xin Wuang, at hindi rin siya nagpakita ng anumang senyales ng takot. Kahit si Xin Wuang ay hindi nakikita ang batang iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na hari at ang kumpanya ay nakadama ng kaguluhan. Sa kanilang mga puso, si Xin Wuang ay hindi maarok, at siya ay tila isang propesyonal na master. Gayunpaman, sa ngayon, lumitaw ang isang misteryosong kabataan na maaaring karibal kay Xin Wuang. Anuman ang anumang bagay, isang bagay ang sigurado, ang dalawa ay nagkita at nag-away noon. Hehe, 10 moves Xin Wuang, sana sa susunod na laban natin, mas malaking sorpresa ang maibigay mo sa akin. Kumapakpak ang mga pakpak ng kabataang may kulay lila na buhok nang mawala siya. Whoosh! Isang pilak-lilang liwanag ang kumislap habang sina Nan Gongsheng at Zhao Feng ay nawala sa libingan. Ang bilis ng pag-urong na ito ay napakabilis na walang nakapag-react sa oras. Ang bilis. Wala nang mga palatandaan ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng sa libingan sa ilalim ng lupa. 10 moves Xin Wuang. Ang natitirang mga tao ay tumingin sa bawat isa at naging mas maingat sa purple-haired demonic duo. Xin Wuang, kilala mo ang magnanakaw na iyon. Bakit hindi mo pinigilan ang dalawang magnanakaw na iyon? Nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na hari at kasamahan na nakasuot ng dilaw na damit. Kaya siya yon. Tumingin si Xin Wuang sa direksyon ng duo at bamulong. Isang selyadong at nakalimutang alaala ang nagsimulang mag-replay sa kanyang isipan.
Nagmula ito sa Sunfeather City, noong bata pa siya. Isang panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Sa kanyang alaala, isang kabataan ang bumangon na parang bituin at pinaramdam sa kanya ang pagkabalisa sa bawat hakbang. Ngunit paano siya naging ganoon? Hindi maiwasan ni Xin Huang na mag-isip. Sa kanyang kasalukuyang kaalaman at ilan sa mga nagising na alaala ng kanyang nakaraang buhay, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ito ay dahil sa ilang paraan tulad ng revival through blood o pagnanakaw ng ibang katawan. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang eye bloodline. Sabi ni Xin Huang. Tama iyan. Ang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng dilaw at kasama ay agad na nag-isip tungkol sa isang bagay na mas nakakatakot. Na-control ng eye bloodline ng kabataang iyon kahit ang River Devo Uringkun. Talaga, mayroon siyang eye bloodline. Ang ikawalong prinsipe ay tumango. Sa Duke Palace, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline para gisingin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Yun ang forte niya at ang pinaka-nakakatakot na parte sa kanya. Hindi ko akalain na maglilinang din siya ng ganoong kalalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Si Xin Huang ay may komplikadong ekspresyon. Hindi niya susukitin si Zhao Feng gamit ang mga pamantayan ng Great Origin Core Realm. Naramdaman niya na ang layunin ni Zhao Feng ay umabot sa antas ng isang emperor sa panahon ng kanilang pagpapalitan. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Zhao Feng bago ang kanyang restart ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Papabayaan mo na lang ba sila ng ganyan? Nagalit ang isa sa mga batang hari. Hindi ko mahabol. Nagkibit balikat si Xin Huang. Sa mga ulap sa himpapawid. Whoosh! Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nakaupo sa isang napakalamig na nagninangas na karwahe. Pareho silang nagdadalubhasa sa bilis, at sa nag-aapoy na kalisya na ito na nagmula sa Heaven's Legacy Race, hindi sila nag-aalala na may makahabol. Zhao Feng, naisip ko na magkakaroon ka ng isang mahusay na labanan. Bakit bigla kang umatras? Bahagyang nalungkot si Nan Gongsheng. Inaasahan niya ang standoff ni na Zhao Feng at Xin Huang. Gusto niya itong handgun at matuto mula rito. Higit pa rito, si Zhao Feng ang may inisyatiba. Dalubhasa si Xin Huang sa depensa. At saka, pinigilan niya ang kanyang True Yuan cultivation sa half-step king level, kung hindi, baka hindi tayo manalo laban sa kanya kahit na magsama tayo. Sabi ni Zhao Feng. Nang marinig iyon, bahagyang nanginig ang puso ni Nan Gongsheng. Alam ni Zhao Feng na gustong sugpuin ni Xin Huang ang kanyang cultivation sa isang antas sa paligid ng kanyang kalaban. Sa palitan ngayon lang, ginamit ni Xin Huang ang kanyang domain at intent, ngunit hindi niya sinasadyang sugpuin si Zhao Feng gamit ang kanyang True Yuan. Sa kabutihang palad, si Xin Huang ay dalubhasa sa pagtatanggol at pagtanggi, hindi sa bilis. Maaaring umalis sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ayon sa gusto nila, at walang makakapidyo sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumaong sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa isang bundok. Papalapit na ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Tumingin si Zhao Feng sa malayo. Hindi mahalaga kung sila ay nagpapahinga o nangungurakot mula sa iba, sinusundan pa rin nila ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang kanilang swerte ay medyo maganda, at nagawa nilang magnakaw ng maraming mapagkukunan sa daan. Nadama ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng na ang pagsunod sa Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay sa kanila ng swerte. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang bronze coin sa hangin at tumingin sa direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon at tila nasa sabik. Sa itaas ng bundok, isinuot ni Nan Gongsheng ang Cloud Silk Robes, at ang mga tipak ng berdeng liwanag ay dumaloy sa kanyang katawan. Alam ni Zhao Feng na ang pangunahing material ng robe na ito ay nagmula sa isang Cloud Silkworm Saint Butterfly, ang parehong nilalang na mayroon si Duke Nanfeng. Ang robe ay magaan, at ito ay nababanat laban sa bawat isa sa 5 elemento sa isang tiyak na antas habang ang mga normal na sandata ay hindi makatusok dito. Ang defensive at survival na kakayahan ni Nan Gongsheng ay tataas ng husto sa robe na ito. Si Zhao Feng ay may Ice Imperial Spear at ang Sacred Lightning Body, kaya ang Cloud Silk Robes ay hindi masyadong kapakipakinabang para sa kanya. Sa ngayon, gusto lang ni Zhao Feng ang mga kayamanan at mapagkukunan ng soul daw na makakatulong sa pagpapalakas ng kanyang katawan.
Matapos pumunta sa libingan sa ilalim ng lupa, sa wakas ay nakatanggap si Zhao Feng ng isang item ng Soul Dao, ang Soul Suppressing Stone. Shua. Kinuha ni Zhao Feng ang purpline black Soul Suppressing Stone at hinawakan ito ng kanyang kamay. Isang nakakagulat na yin aura ang lumabas at nagpang-inig sa hindi mabilang na nilalang. Ang normal kings ay hindi man lang manggahas na lumapit sa Soul Suppressing Stone. Upang hindi maapektuhan, kahit si Nan Gongsheng ay kailangang humiwalay kay Zhao Feng. Sa kabilang banda, ang munting pas ang magnanakaw ay umupo sa tabi ng may-ari nito at pumikit ang mga mata nito. Parang hindi naman apektado. Bagamat ang kapangyarihang nasa loob ng Soul Suppressing Stone na ito ay labis na marumi at masama, maaari ko pa rin itong makuha pagkatapos na pinuhin ito gamit ang aking God Tribulation Lightning. Si Zhao Feng ay nasa sabik at umaasa. Ang kayamanan ng Soul Dao tulad ng Soul Suppressing Stone ay maaaring makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang Emperor Intent. King of Gods, Kabanata 828. Pagiging sikat. Sa itaas ng bangin, ipinalibot ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at sinimulang i-absorb at pinuhin ang Yin-type Soul Energy sa loob ng Soul Suppressing Stone. Ang masasamang enerhiya sa loob ng Soul Suppressing ay labis na hindi malinis, at naglalaman ito ng hindi mabilang na pinigilan na masasamang kaluluwa at bahagyang mga espiritu. Gayunpaman, dahil sila ay nabuklod ng mahabang panahon, karamihan sa kanila ay lubhang mahina. Ang Sacred Lord Partial Spirit ang pinakamalakas, at napatay na ito ng God Tribulation Lightning ni Zhao Feng. Ang natitirang masasamang espiritu at pag-iisip ay lahat ay natakot. Si Zhao Feng ay mayroong God Spiritual Eye, na lubhang nababanat laban sa mga espiritual na pag-atake, kaya nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na kunin ang Soul Suppressing Stone. Gayunpaman, medyo maingat pa rin si Zhao Feng dahil may ilang masama at masasamang lihim na pamamaraan na lubhang nakakagulo, tulad ng Cursed Words of Death. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos ng isang round ng pagpino, ang mga tipak ng malamig na kapangyarihan ng Soul ay sumanib sa Soul Sea ni Zhao Feng. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay ang unang round ng refinement ni Zhao Feng, na maaaring linisin ang karamihan sa masama at hindi malinis na enerhiya. Ang ikalawang round ay ang aura ng God Tribulation Lightning. Ang lahat ng malamig at masamang kapangyarihan ay kailangang linisin ng God Tribulation Lightning. Matapos itong pinuhin ng 3 beses, ang orihinal na nakakapinsalang puwersa ay malinis na at wala ng anumang partikular na elemento. Wala nang anumang negatibong epekto sa pagsipsip nito. Ang tanging kawalan ay ang prosesong ito ay mabagal at mahirap. Ang kaluluwa ay ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, kaya hindi ito maaaring kontaminado. Si Zhao Feng ay lubhang maingat. Mas gugustuhin niyang maglaan ng oras. Sa kabutihang palad, naabot niya ang isang mataas na antas ng karunungan sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Kasama ang pagpipino at paglilinis ng God Tribulation Lightning, ito ay medyo mabilis. Sa isang kisap mata, 6 na araw ang lumipas. Ang Purple Soul Sea ni Zhao Feng ay naging mas malaki. Ito ngayon ay 3 o 400 yarda. Sa ngayon, ang lakas ng aking kaluluwa ay maihahambing sa isang gitnang yugto ng Void God Realm, at ang aking intent ay maihahambing sa isang Peak Tier Kings. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanyang mga iniisip ay naglalaman ng pinakamataas na kapangyarihan na maaaring kumonekta sa langit at lupa. Ang puwersa nito ay halos nasa antas ng Emperor. Naramdaman ni Zhao Feng na nagsisimula ng magising ang kanyang Emperor Intent. Hanggat nagising muli ang kanyang Emperor Intent, ang Soul Dao Technique ni Zhao Feng at I Bloodline Technique ay makakarating sa isang nakakatakot na yugto. Sa puntong iyon, iilan lang ang makakalaban kay Zhao Feng. Zhao Feng, nakatagpo ako ng maliit na bottleneck. Sabi ni Nan Gongsheng. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang masamang kulay purple and blood-colored crescent moon ang kumurap sa kanyang noo, at ito ay lubhang kapansin-pansin. Isang masama at malakas na aura ang lumabas mula kay Nan Gongsheng. Para siyang Panginoon ng Wicked daw. Tumingin si Zhao Feng at nakita na narating na ni Nan Gongsheng ang pinakamataas na middle stage na Void God Realm. Medyo malayo lang siya sa mga huling yugto ng Void God Realm. Bukod doon, ang kanyang spatial domain ay mas malakas, at ang puwersa ng kanyang True Yuan ay maihahambing sa isang Peak Tier King.
Tumango si Zhao Fang. Kailangan niyang aminin na ang bilis ng paglaki ni Nan Gongsheng ay halos kasing bilis ng kanyang sarili. Ituloy natin ang paghabol. Tumango si Zhao Fang at bumangon. Naka-absorb siya ng maraming soul energy at kailangan niya ng ilang oras para matuno ito. Ang bottleneck ni Nan Gongsheng ay katulad din. Siyempre, kung makakahanap siya ng ilang pambihirang kayamanan na nakakapagpalapot ng kaluluwa at true yuan purification, magiging perpekto ito. Ito na ang huli. Kumuha si Zhao Feng ng Ancient Dream Realm Spiritual Fruit bago siya umalis at kinain ito ng may buntong hininga. Wala na siyang spiritual fruits na natitira. Ang mga spiritual fruits na ito ay nakinabang ng husto sa katawan, bloodline, at true yuan ni Zhao Feng. Kahit na ang huling Ancient Dream Realm Spiritual Fruit na ito ay hindi tumulong kay Zhao Feng na makapasok sa ika-5 na antas ng kanyang sacred body, maaari niyang maabot ang limitasyon ng ika-4 na antas. Sa kasamaang palad, pagkatapos umalis sa underground na lungsod, si Zhao Feng ay hindi nakakita ng anumang pambihirang materyal na nagpapalakas ng katawan. Hindi sinundan ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ang eksaktong landas dahil, habang papalapit sila sa kinaroroonan ng Black Destruction Serpent Dragon, ang Heaven Earth Yuan Qi ay naging mas dalisay, na nangangahulugang tumaas ang posibilidad na lumitaw ang mga hayop sa daan. Sinadya pa nga ni Zhao Feng at Nan Gongsheng na gamitin ang ilan sa mga makapangyarihang hayop na ito para subukan ang kanilang cultivation o soul strength. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga hayop na may mutated bloodline king sa Divine Illusion Dimension na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa isang Peak Tier King, at ang kombinasyon ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ay madaling matalo ang isang Peak Tier King. Nagkaroon pa sila ng tiyak na pagkakataong manalo sa isang one-on-one na laban. Makalipas ang kalahating buwan, narating ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ang isang kapatagan na naglalaman ng maraming sangkawan ng hayop, at halos lahat ng mga pinuno ng hayop ay mga hari. Lalong lumalakas ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Mula sa kasalukuyang mga palatandaan, tila ang Black Destruction Serpent Dragon ang talagang humantong sa kanila sa ubod ng Divine Illusion Dimension. Naramdaman nila ang malakas na pag-agos ng natitirang aura ng pagkasira sa daan at ang mga grupo ng mga hayop na sinalakay. Ang tanging kapalaran ng mga beast hordes na ito ay pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon. Maging ang mga hari ay mga langgam sa Black Destruction Serpent Dragon. Masasabing ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa sa pinakamalakas na nilalang na nakilala ni Zhao Feng sa kanyang buhay. Kahit na ang pinakamataas na demigod Kunyon ay hindi maihahambing dito. Sa isang tiyak na sandali, isang napakalaking bunganga na 12-dosenang milya ang lapad ay makikita sa kapatagan sa unahan. Malapit dito ay isang bungkos ng maputik na mga butas na libu-libong yarda ang lapad. Bastos ka. Ito ang mga buto ng Wolf Emperor. Unang natagpuan sila ng palasyo ni Grand Duke Qi. Mamamatay ang sino mang pumipigil sa atin. Ang mga dagandong at ingay ng labanan ay nagmula sa bunganga. Whoosh! Mabilis na lumapit ang lumilipad na kalisya na sinakian ni Zhao Feng at Nan Gongsheng, at hindi nila maiwasang mapahinga sa malamig na hangin sa kanilang nakita sa bunganga. Ang bunganga ay 12-dosenang milya ang lapad, at lahat sa loob ng 100 milyang radius ay puno ng mga buto ng mga hayop. Marami sa mga buto ay naging alikabok. Nakita pa ni Zhao Feng ang mga bangkay ng ilang king beast sa malapit. Ang punto kung saan ang pinakapansin ay nakuha ay ang katawan ng isang emperor, ang Wolf Emperor. Bagamat nasunog ang katawan nito, mas maganda ang hugis nito kumpara sa iba. Bukod doon, ang katawan ng Wolf Emperor ay naglalaman din ng kaunting aura mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na hindi ito ang pinaka-orihinal at purong Destruction Dragon Fire, napakakapakipakinabang pa rin ito. Sa kasamaang palad, huli na dumating sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, kaya nahati na ang karamihan sa cake. Pangunahing 3 puwersa ang naglalaban sa paligid ng bunganga, at ang ilang 2 star na puwersa na walang mga hari ay maaari lamang mag-scout sa paligid ng mga gilid. Ang 3 puwersang ito ay ang Grand Duke Qi's Palace, ang Jiang Family, at isa pang 3-star power. Lahat sila ay 3 bituin. Ang mga may titulong Grand Duke ay mga pinuno ng isang lalawigan sa Great Gunlord Dynasty.
Ang isang lalawigan sa Great Gunlord Dynasty ay maihahambing sa buong Kang Ocean. Mula dito, makikita ng isa ang mataas na katayuan ng isang Grand Duke. Kadalasan sila ay Mystic Light Realm Sacred Lords, at ang kanilang status ay nasa ibaba lamang ng Sacred Emperor at Empress. Hindi maganda. Dumating na ang purple-haired demonic duo. Bulalas ng isang tao malapit sa bunganga, at lahat ng puwersang malapit sa bunganga ay agad na naging maingat na parang may kaharap na malaking kalaban. Ito talaga ang purple-haired demonic duo. Mag-ingat kayong lahat. Malungkot ang ekspresyon ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ng mga elite ay nasa nagliliyab na karwahe sa himpapawid. Dalawang lalaking may kulay ube na buhok ang nagbigay ng misteryoso at masamang pakiramdam habang nakatingin sila sa ibaba ng kanilang nag-aalab na karwahe. Narinig ko na ang mga imperial, ang palasyo ni Grand Duke Yuan, at marami pang ibang puwersa ay natalo laban sa purple-haired demonic duo. Isang gwapong kabataang nakasuot ng armor mula sa palasyo ng Grand Duke Qi ang pumikit sa kanyang mga mata. Medyo bumagal sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang lumilipad sila sa hangin. Zhao Feng, dapat ba? Naramdaman ni Nan Gongsheng ang pagnanais na manloob. Marami na silang dinambong, halos parang adik na sila dito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nag-iisa, at ang pagnanakaw ng mga mapagkukunan ay mas mabilis kaysa sa paghahanap ng mga mapagkukunan mismo. Ang lahat ng mga puwersang ito ay kumikilos na parang nakatagpo lamang sila ng isang mahusay na kalaban. Umiling si Zhao Feng. Ang pangalan ng purple-haired demonic duo ay nagiging kasumpa-sumpa, na hindi magandang bagay. Nagsimulang napagtanto ni Zhao Feng na nagiging masama ang mga bagay. Ang mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay pawang mga elite ng kanilang puwersa, at ang ilan ay mga kahanga-hanga kahit na tumitingin sa buong zone ng kontinente. Lahat, huwag mag-atubiling magpatuloy. Gusto lang naming tingnan. Nagpasya si Zhao Feng na baguhin ang kanilang mga taktika at tren ng pag-iisip. Sapat na silang mayaman, kaya hindi karapat-dapat na masaktan ang higit pang mga puwersa dahil lamang sa isang maliit na piraso ng karne. Whoosh! Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay dahan-daang lumipad pababa na may kalmadong mga ekspresyon, at ang Jiang family at ang ilan sa iba pang puwersa ay nagulat lahat. Sa tuwing lilito ang purple-haired demonic duo, nagpapatuloy sila sa isang pandarambong, at ngayon ay bigla na lang silang nagbago ng paraan. Mag-ingat, baka ito ang pakulo ng purple-haired demonic duo. Kinagat ni Jiang Feizo ang kanyang mga labi. Kinasusuklaman niya ang purple-haired demonic duo, at siya ang nagmungkahi sa numero 1 henyo ng kanyang pamilya, si Jiang Chen, na dapat silang makipag-ugnayan sa lahat ng iba pang puwersa at atakihin ang purple-haired demonic duo. Umiling si Jiang Chen at bumantong hininga. Mas malakas pa ang aura ng purple-haired demonic duo. Narinig ko na nagawa pa nilang samantalahin ang ranggo ng Imperial Genius na nasa ika-9 na ranggo, ang Blue Serpent King, at nakatakas ng hindi nasaktan noon. Siguro kung pagsasamahin ng lahat ng puwersang naruroon ang kanilang kapangyarihan, maaaring mapatay nila ang purple-haired demonic duo, ngunit aabutin sila ng malaking halaga, at ang ilan sa mga eksperto at puwersang naruroon ay walang kaaway sa purple-haired demonic duo, kaya bakit sila magbabayad ng ganoong halaga? Bam! Ang malakas na katawan ni Zhao Feng ay tumalon sa bunganga at naramdaman ang aura ng isang mapanirang dragon flame. Maging ang kanyang sacred lightning body ay nakaramdam ng bahagyang sakit. Ang Wolf Emperor na ito ay pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon na halos walang pagtutol. Sinuri ni Zhao Feng pagkatapos ng inspection. Dahil sa konklusyong ito, naging solemn na ang mga ekspresyon ng dalawa. Ang Black Destruction Serpent Dragon, walang duda, ay hindi matatalo sa Divine Illusion Dimension, kahit para sa mga henyo sa labas ng mundo. Maging ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay mayroon lamang posibilidad na banta ang Black Serpent Dragon. Higit pa rito, ito pa rin noong mahina ang Black Destruction Serpent Dragon at may Yuan silang Divine Chain sa katawan nito. Mabagal na lumipas ang oras, at umalis ang mga individual na eksperto at iba't ibang puwersa, na naiwan lamang sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa bunganga. Umupo si Zhao Feng sa gitna ng bunganga kung saan sumalakay ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang init ng natitirang butil ng apoy ng dragon ay tila nagawang painitin ang kanyang sacred lightning body.